Dax here of Pit Stop Pilipinas. Medyo matagal na yung last na team profile natin. Pero this time, talakayin natin ang Mercedes Formula 1 team, commonly known as Silver Arrows. Sa lahat ng Formula 1 team, sila lang ang nakapagtala ng 8 consecutive Constructors' Championship at 7 consecutive double titles. Ibig sabihin, nakuha nila yung Constructors plus yung World Drivers' Championship. Ang achievement na to is unmatched sa history ng Formula 1. Yung kanilang headquarters ay nasa Brackley sa Northamptonshire sa UK. Kasali siya dun sa tinatawag nating Motorsports Valley. Nagsimula ang history ng Mercedes-Benz sa Formula 1 noong 1954. First time na pagsali nila, nasungkit kaagad ni Juan Manuel Fangio yung championship. At noong 1955, dito na nga sila nag-dominate. Na halos lahat ng races sa Europe sila yung nanalo. Kasi simula pa lang nila, nakuha kaagad nila yung dalawang World Drivers' Championships. Kasi noon, wala pang Constructor Championship na ina-award sa mga participating teams sa Formula 1. Pero all of a sudden, noong 1955, nag-decide ang Mercedes-Benz na mag-withdraw totally sa mga motorsports events. Bakit? Kasi 1955, during the Le Mans race sa France, nagkaroon ng isang malaking disaster sa loob ng racetrack. During that time, yung Jaguar driver na si Mike Hawthorne, yung former driver ng Ferrari na nakakuha din ng championship, biglang nag-brake suddenly para pumasok siya doon sa pit lane. Pero yung driver na nasa likod niya na si Lance McLean, biglang nag-swerve para iwasan si Hawthorne. Pero nung pag-swerve niya, eksakto, paparating din si Pierre Lavic na driver ng Mercedes-Benz. At biglang ang sumalpok si Lavic doon sa likod ni McLean. At dahil dito, nagkalasog-lasog yung kotse ng dalawa. And some of the parts ng mga kotse tulad ng engine block tumapon doon sa mga spectators ng race. So hindi lang yung mga drivers yung namatay, pati na rin yung mga spectators malapit doon sa insidente. So that's why yung Mercedes-Benz nag-decide sila na wag munang mag-participate sa kahit anong motorsports events. And for over 30 years, wala tayong nakitang Mercedes sa Formula 1. Noong 1994, nag-supply sila ng power unit or ng makina sa Team Sauber. And after that, noong 1995, dito na nga nagkaroon ng relationship yung McLaren tsaka yung Mercedes. Kung saan nag-supply ang Mercedes ng power unit sa Team McLaren for over 20 years. Hanggang ngayon, may plano noon ang Mercedes na i-acquire yung McLaren. Pero ayaw pa ni Ron Dennis, yung team principal at CEO ng McLaren, ibigay sa Mercedes-Benz yung full takeover. And because sunod-sunod din ang controversy involving McLaren tulad ng Spygate and then yung Liegate noong 2009 Australian Grand Prix, medyo na-turn off din yung mga taga Stuttgart sa Germany na i-acquire nga yung McLaren. And eksakto, nagkaroon ng opportunity yung Mercedes na bilhin yung Brawn Grand Prix sa napakamurang halaga na 100 million pounds. Dumako muna tayo sa discussion about Brawn Grand Prix. Nagsimula ang Brawn Grand Prix noong 2009 when Ross Brawn led a management team i-acquire yung Honda Racing Team for a symbolic purchase na £1 lang. So halos binigay ng Honda yung kanilang team kay Ross Brawn. Bakit nila ginawa to? Isa yung Honda sa mga naapektuhan ng 2008 global financial crisis. And mas malaki yung magagastos ng Honda sa proseso ng pag-withdraw sa Formula 1. So, pinili nilang ibenta na lang kay Ross Brawn para naman ma-retain yung lahat ng mga empleyado. And then, hindi masayang yung mga facilities ng Honda Formula 1 team. And then, yun nga, for some miraculous reasons, naging champion yung Brawn Grand Prix during their debut season noong 2009. At dahil ito sa controversial pero legal na double diffuser. And ito yung nagbigay ng malaking advantage sa Brawn Grand Prix mag-dominate noong 2009 season. Pero after just 1 year, dahil na din kokonti lang yung naging sponsor ng Brawn Grand Prix and to ensure yung long-term na financial survival ng team niya, nag-decide si Ross Brawn na ibenta na lang sa Mercedes-Benz yung kanyang team. And yun nga, from 2010
Pinalitan lang talaga yung pangalan. Yung inner works ng team, pati na rin yung mga staff, sila pa din. And si Ross Brawn pa din yung naging team principal hanggang 2013. And nung naging Mercedes Formula 1 team siya, dito na bumalik si Michael Schumacher. And for their number 2 driver, kinuha nila si Nico Rosberg. After 2014, dito na talaga nag-dominate yung Mercedes because of the changes sa regulation ng mga makina. So from V8, pinalitan siya ng V6 na hybrid. At yung nagawang makina ng Mercedes-Benz, ito yung nagbigay sa kanila ng massive advantage from 2014. And dito nakita natin yung duo or yung rivalry ni na Lewis Hamilton and then ni Nico Rosberg from 2014 hanggang 2016. They are still winning. Nakukuha pa rin nila yung Constructors and then yung Drivers' Championship. Lumalaki yung hidwaan ng dalawang drivers na to. And then nakita nga natin to sa mga video clips na nagbatuhan sila ng sombrero sa cool down room. And from being sort of like best friends, nagbago yung relationship nila na halos mortal na magkaaway na tong dalawa noong 2016 season. After mag-champion ni Nico Rosberg noong 2016, umalis na siya at nag-retire na talaga sa Formula 1. Wise din no? During this time, dito na rin talaga na develop ni Toto Wolff yung culture of excellence sa loob ng Mercedes Formula 1 team. Ito yung no-blame culture and marginal gains na they are working towards achieving a long-term goal rather than short-term gains. At ito na nga yung kultura na nadala ni James Vowles nung lumipat siya sa Williams. Kaya talagang yung kultura ng Williams ngayon nagbago na rin talaga because of what James Vowles has brought from Mercedes hanggang dito sa Williams. Pero noong 2022, dito na ulit nag-struggle yung Silver Arrows. And hindi to dahil na-trauma daw si Lewis Hamilton noong 2021 Abu Dhabi race. Hindi. It was because may regulation changes ulit in aerodynamic package ng mga 2022 Formula 1 cars kung saan mas en-emphasize yung ground effect ng kotse para mas lalong dumikit yung Formula 1 cars sa tarmac para mas ma-improve yung kanilang downforce. Pero hindi masolusyonan ni Toto Wolff yung pagbabounce ng kotse, yung tinatawag na porpoising. From 2022 hanggang sa 2025, nandun talaga yung problema na yon sa mga Mercedes Formula 1 cars. And yun nga, at the end of 2024 season, nawala ng pasensya si Lewis Hamilton kaya siya lumipat ng Ferrari for the 2025 Formula 1 season. And because of this, nagsugal si Toto Wolff na kunin si Kimi Antonelli as the number 2 driver for George Russell. Sa mga performance niya lately, especially this 2026 season, nakita naman natin kung paano talaga nagbunga yung pagsusugal ni Toto Wolff sa talent ng isang Kimi Antonelli. And for this current na season, talagang malaki yung chance ulit ng Mercedes-Benz na mag-champion. Malaki din yung chance ni George Russell na makuha niya yung championship ngayong taon. So good luck kay George Russell na kilala din bilang Prince of Brackley or sa Pitstop Pilipinas, mas kilala siya na Diva George. That's it for Mercedes AMG Petronas Formula 1 team. Isa na lang yung utang ko sa inyo. Last na team profile is McLaren. And then I'll try to make another one for Cadillac bilang bagong team ngayong 2026 season.